Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang ika-20 anibersaryo ng 24 Oras. Dahil hindi natutulog ang balita. Nauwi sa engkwentro ang pananambang ng riding in tandem sa isang lalaki sa Laguna. Patay rin ang gunman habang sugatan ng kasabwat ng mabaril ng mga pulis. Ang sinisilip na motibo, kasong adultery na isinampa ng biktima laban sa asawa. Nakatutok si John Consulta. Matapos ang tila pagparada ng riding in tandem sa San Pablo, Laguna pasado alas 10 ng umaga kahapon, kita sa CCTV ang pagbaba ng back rider na naka-helmet. Maya-maya, di hagip sa video pero umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril ng back ride. Patay ang kanilang target. Narinig din ang pagbaril ng suspect sa mga responding police na nagkataong may hinahanap noon sa lugar. Sunod nang mapapanood sa CCTV ang pagtakas ng riding in tandem habang hinahabol at binabaril ng mga pulis. Napansin nila yung mga pulis na sumusunod, pinutokan sila doon. And in return, nagdepensa naman po ng ating mga pulis, pinutokan din yung mga riders na ito, yung riding in tandem na ito. Na-corner lang ang gunman nang mahulog na sa motorsiklo. Dinala pa siya sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Itong victim ay pupunta sa hearing kasi kinasuhan niya pala ito, yung misis niya for adultery. So ito yung isa sa mga anggulo na titignan natin. Ang rider namang kasabwat ng gunman, inaresto ng pulisya sa ospital kung saan siya dumiretso para magpagamot ng tama ng bala. Eksklusibo niyang ikinuwento sa akin ang nangyari noon. Madali lang daw, magmamaneho lang daw ako, bibigyan daw niya ako 5,000. May tumawag sa kanya. Sabi, punta na kayo dito, nandito yung tao, pero hindi niya sabi target. Naglabas na bumaba, naglabas ng baril. Pag kami pumutok, nagtingin ko, binabaril na siya nila, sir. Yung umangat na ako, sir. Hinulog ko na po. Bakit mo siya hinulog, sir? Ay, hindi ko na po talaga siya Hindi mo talaga para siya iligtas ko nadalamoy lang ako, kaya hinulog ko na. May dati ka na raw kaso? Drugs po ako. Ang gunman na suspect ay mayroon bang involvement sa isang kaso noong 2016, isang pagpatay sa isang barangay captain. May marching order sa ating mga kapulisan ay laging handa at laging vigilant sa mga posibleng pwedeng mangyari. At mabilis dapat ang ating mga responde every time na mayroong mga insidenteng pangyayaring kagaya ng ganito. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 Oras. Ika nga sa isang kanta, anong pake mo sa long hair ko? Lalong ramdam ang hugot na yan ng ilang transgender na estudyante sa isang state college sa Maynila na napilitan umanong magpagupit dahil sa no haircut, no enrollment policy. Ang sagot ng pamunuan ng kolehiyo sa pagtutok ni Ian Cruz. Viral ang videong ito na pinost sa social media ng LGBTQIA+ group na Baghari. Ayon sa grupo, ang makikita sa video ay dalawang transgender student ng IRIS o Eulogio Amang Rodriguez Institute of Science and Technology sa Maynila na napilitang magpagupit dahil daw sa pulisiya ng eskwelahan tungkol sa haba ng buhok. Nakasaad kasi sa kanilang student handbook na bawal ang mahabang buhok para sa mga lalaki. Kaya raw no haircut, no enrollment. Si Jen, di niya tunay na pangalan, isa sa napilitang magpagupit ng kanyang hanggang baywang na buhok para lang makapag-enroll. May nagtatanong po na bakit po nagpagupit, bakit daw naging ganyan yung hair ko. Sobrang lungkot ko po that time po noon na halos hindi na rin po ako kumakain, umiiyak po ako tuwing gabi. Maki! Becky! Wag masukot! Wag masukot! Maki! Becky! Kanina, nagsagawa ng kilos protesta ang mga transgender na estudyante ng IRIS na isang state college o pampublikong kolehiyo. Sinunog din nila ang bahagi ng student manual patungkol sa takdang gupit para sa mga lalaki. Sigaw nila, bukod sa wala naman daw kinalaman ang haba ng buhok sa pag-aaral, hindi dapat ituring na lalaki ang mga trans women na estudyante. Ayun po, kailangan po naka-fixie cut po kami.
or 2x3 na gupit. Sobrang malungkot po, lalo na po kinikilala po namin yung sarili po namin as a woman po. Napakatindi po talaga ng diskriminasyon sa LGBT na dinadanas ng mga estudyante dito kay Iris. Bounded sila ng Manila City Ordinance ng Manila dahil meron pong Anti-Discrimination Ordinance ang Manila na nilalabag po clearly ni Iris. Ayon sa Commission on Higher Education, kailangan mag-usap ang kolehiyo at mga estudyante para bigyang solusyon ang issue. Ang gumagawa po ng student handbook ay hindi ang komisyon, yung university. Pag ginagawa at nire-revisa yan, dapat may konsultasyon sa mga estudyante. At pang-usapan kung ano ang hiling ng mga estudyante, ano din ang posisyon ng administrasyon. The key is the dialogue must be open between the different education stakeholders so that they can find common ground. Sa opisyal na pahayag ng Iris na pirmado ni Dr. Rogelio Mamaradlo, ang presidente ng kolehiyo, lahat daw ng estudyante ay pwedeng mag-enroll para sa second SEM kahit ano pa ang kasarian at haba ng buhok. Dapat lang daw na ang mga may mahahabang buhok, inaayos ito ng maigi at ipinupusod. Una na rin daw nilang nakamiting ang mga pinuno ng Baghari Iris Chapter kung saan napagkasunduan na pag-uusapan ng bagong implementing rules and regulations ukol sa enrollment. Kahapon sa regular session ng Manila City Council, sinabi ng ilang konsehal na dapat panagutin ang mga bumabaliwala sa City Ordinance 8695 o ang Anti-Discrimination Ordinance ng lungsod. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Tiklo sa magkaiwalay na operasyon ang dalawang dating pulis dahil sa mga kasong may kinalaman sa illegal na droga. Ang isa sa kanila, nag-awol at kasabwat umano ng isang high-value target sa Bicol Region. Tunghayan sa aking eksklusibong pagtutok. Tanghaling tapat ng salakayin ng mga operatiba ng PNP Integrity Monitoring and Enforcement Grupo IMEG. Ang lugar na ito sa Barangay Tres Reyes, Bato, Camarines Sur. Ang kanilang pakay, dakpi ng isa nilang dating kabaro na sangkot umano sa kalakalan ng illegal na droga sa Bicol Region. Nung may drug test sila minsan, hindi napakita yan. So, kinasuhan siya ng awol at talagang hindi na siya sumipot dahil nga alam niya na mabibisto sa kanyang pagkaka-involved sa illegal drugs. Hinuli ng IMEG sa pamamagitan ng buy-bust operation ng suspect na dating naka-assign sa tanggapan ng Regional Director. Na-monitor daw ng IMEG ang pakikialam ng suspect sa illegal drug trade nang makita pa raw itong nasa bahay ng isang high-value target na wanted din sa illegal drugs. Ine-involve pa rin nila yung kailang sarili sa paggamit ng illegal na droga. So paggamit nila ng illegal drugs, andyan pa rin yung pagkakataon na hawak sila ng mas malaking drugs at binibenta nila sa mga kasamahan nila. Ang suspect nasa kustudiya na ng IMEG Region 5. Hindi siya nagbigay ng pahayag sa kasong kinakaharap niya. Samantala, isa pang dating pulis ang dinakip ng IMEG dahil sa kasong may kinalaman din sa illegal na droga sa Barangay Pantok, Binangonan sa Rizal. Bukod dito, sumabit na rin daw ang suspect sa ibang kaso matapos na umano'y taniman ng ebidensya ang isa niyang hinuli dahil din sa illegal na droga. Meron silang operation sa Antipolo, meron silang nahuli at kinalabasan na lumabas na nagtanim sila ng ebidensya na 11 kilos ng marijuana. Pag napatunayan, dismissal lang ang parusa dyan. Nasa IMEG Detention Center sa Camp Crame ang suspect na hindi humarap sa kamera. 2 kaso pa ng planting of evidence ang nagawa nila. Kaya siya ay na-dismiss. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Nagkasa ng kilos protesta ang mga residente sa Navotas laban sa reclamation na nakakaapekto raw sa mga mangingisda at magtatahong. Ang isang may-ari ng baklad, inisyuhan na raw ng utos na bakasin ito. Nakatutok si Chino Gaston. Umakyat pa sa seawall sa baybay ng Navotas sa mga residenteng ito at isinigaw ang pagtutol sa Manila Bay Reclamation sa lugar na makakaapekto raw sa kabuhayan ng mga mangingisda at magtatahong ng Navotas. Reklamasyon! Reklamasyon! Kunutan! Mula sa seawall, tanaw na ang tambak ng mga bato at lupa na gagamitin sa reclamation. Halos 6 na rang hektarya ang inaprubahang i-reclaim o tatabunan ng lupa ayon sa Department of Environment and Natural Resources para pagtayuan ng commercial areas at mga kalsada, kabilang ang papunta sa itatayong airport sa Bulacan. Si Danny Pablo nakatanggap na ng notice para ipatanggal ang baklad at tahungang minana pa niya sa mga magulang.
Di man tutol sa hangarin ng reclamation, sana raw Huwag na sanang tanggalin yung quad dahil diyan lang kami umasa. Ngayon kung tatanggalin nila, bigyan kami ng lugar kung saan kami pwede. Oo. Kasi yan lang yung inaasahan namin eh. Pero sabi ng Navotas Agriculture Office sa notice, wala umano itong permit at paglabag sa utos ng Korte Suprema noong 2008 na rehabilitation at paglilinis ng Manila Bay. Taon na lang inasa natin. Ang isa sa dagat, wala na. Alos lahat ng malaking bangka ang umuhuli, nauubos lang. Ayon sa Navotas Police na nagbantay sa kilos protesta, wala pang utos na puwersahang tanggalin ang mga baklad ng mga residente. Mga illegal structure po kasi yung mga baklad. Kaya binigyan na po sila ng mga notices po at para mag-self-demolish. Ongoing po kasi ngayon yung meeting para dun sa magiging actual operation po nung clearing po. Bukod sa kabuhayan, iginiit ng grupong pamalakaya na apektado rin ng reclamation ng kalikasan. Sinubukan naming makausap ang mga kinatawan ng City Hall pero wala raw pwedeng humarap sa amin ngayong araw. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston Nakatutok, 24 oras. Abiso po sa mga motorista ngayong Payday Friday. Posibleng magdulot ng traffic ang paglilipat ng tunnel boring machine na gagamitin para sa Metro Manila Subway Project. Ang sitwasyon sa ilang bahagi ng EDSA, tinutukan ni Ivan Mayrina. Ivan. Yes, Vicky, karaniwang matraffic tuwing Friday pero ngayong araw na ito, extra bigat daw ang traffic dahil unang-una nga, Payday Friday at nataon na ngayong gabi ililipat yung dambuhalang tunnel boring machine mula sa port area sa Maynila patungo dito sa itinatayong Camp Aguinaldo Station ng Metro Manila Subway Project. Alas 3 pa lang ng hapon kanina, mabigat ng daloy ng trapiko sa EDSA southbound sa bahagi bago umakyat ng Santolan flyover. Bahagyang luluwag sa bahagi pa Ortigas pero muling bibigat pagdating sa parte ng Boni hanggang Guadalupe. Nasa mahigit 400,000 sasakyan ang daily average sa mga dumaraan sa EDSA at tuwing Payday Friday, mas marami pa. Payday Friday, talagang dumadagsa ang mga motorista na pumabiyahe. Not only dyan po sa EDSA but also sa iba't ibang mga major thoroughfares natin. Alas 9 naman ngayong gabi, sisimulan ng paglilipat ng tunnel boring machine mula sa Manila Harbor Center sa Maynila patungo sa Camp Aguinaldo Station sa Quezon City. Mula sa Manila Harbor, dadaan ito sa Road 10, G. Araneta, E. Rodriguez Sr. Avenue, Gilmore Avenue, Colonel Boni Serrano at magtatapos sa itinatayong Camp Aguinaldo Station ng Metro Manila Subway Project. Pinaiiwasan ng Department of Transportation at MMDA ang mga rutang yan sa pagitan ng alas 9 ngayong gabi hanggang alas 4 na madaling araw bukas o kabuang 7 oras sa biyahe. Magkakaroon kasi ng mga road closure at counterflow sa rutang daraanan. May sukat na 7 metrong lapad at 4 na metrong taas sa mga piyesa ng makina na isasakay sa mga oversized na truck. Pinapayuhan ng mga motoristang maaring maapektuhan na maghanap ng alternatibong ruta. Nagsagawa na ng clearing operations ang MMDA sa ruta kanina at mag-iisang pasada pa raw sila ngayong gabi para matiyak na walang obstruction o walang harang sa daraanan ng mga tunnel boring machine. We have already cleared the streets of the illegal parking, obstruction, even the sidewalks. Lahat po ng mga parking dyan as much as possible kahit mamaya po ay talagang pinagbabawalan po muna natin. Alright. Sitwasyon ng traffic ngayong mga oras na ito, ang ating kinatatayuan, EDSA Camp Aguinaldo northbound. Tulad po na nakikita ninyo, may pagbabagal sa daloy ng trapiko paakyat ng Santolan flyover. Pero nako, bago kayo makarating dito mga kapuso, mahaba-haba po ang bubunuin yung traffic, lalo na kung ngayong mga galing ng Makati. Pero ingat lang po tayo sa kalsada, huwag nang iinit ang ulo at weekend na. Happy weekend, Vicky. Happy weekend at maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina. Dahil sa GPS, natunto ng isang umunoy notorious na carnapper na wanted din sa kasong pagpatay. Nakatutok si June Veneracion. Nagkandado sa banyo ang sospek pagpasok ng arresting team sa kanyang kwarto sa isang hotel sa Cavite. Ang inabutan sa kwarto ay ang babaeng kanyang kasama. Bibita na ba ito? Yung banyo? Maya-maya, dito na nagtapos ang ilang taong pagtatago sa batas ng sospek. Nahulihan din siya ng baril. Asan baril mo?
Asan? Oh, asan? Video! Buksan mo. Okay. Oh, positive ba? Oh, positive. May baril. May baril. Baril na. Itong naaresto natin na suspect ay notorious. Meron itong kaso ng carnapping, 2 carnapping, warrant of arrest, at meron siyang robbery with homicide. Sinubukan namin kausapin ng suspect. Sir, pwede bang makuha yung side business story na ito? Matagal ka daw nagtago, sir. Oo. Itinanggi ng suspect na sangkot siya sa robbery with homicide. Hindi raw niya alam na may ganito siyang kaso. Pero aminadong may kinakaharap na kasong carnapping sa korte. Sa Asyumbalan, 2019, no? Ito ba yung parang renta ngayon, boss? Parang Asyumbalan, itutuloy hulog. Tapos may humawak po sa aking grupo. May mga iba pong unit na hindi na natuloy yung hulog. At ako po yung nakapangalang magtuloy. Isa raw sa mga biktima ng rentangay si Christine, pero na-recover niya ang kanyang sasakyan sa tulong ng GPS. Ang naarestong suspect daw ang itinuturo ng mga kasabwat na siyang nagkumbinsi kay Christine na iparenta ang kanyang sasakyan. Sobrang po sa pakiramdam kasi nabawasan po yung sakit ng ulo. Siyempre, kung hindi siya nahuli, gagawa siya ng paraan para makapagbiktima pa po sa iba. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Winasak ng Trade Department ang libu-libong produkto na hindi umano dumaan sa tamang pagsusuri. Kabilang diyan ang ilang helmet na importante pa namang proteksyon ng mga motorista. Nakatutok si Bernadette Reyes. Pinagpupukpok na, pinagulungan pa ng pison ang libu-libong mga helmet, vape, toilet bowl, monoblock chairs at mga paputok sa parking area ng DTI Fair Trade Enforcement Bureau sa Makati. Ayon sa DTI, walang PS mark o ICC sticker ang mga produkto. Natanda na dumaan sa pagsusuri ang kalidad ng mga ito. Ganda ng kulay no? Bilang isang rider, alam natin na ang helmet ang isa sa pinaka-importanting proteksyon natin pag bumabiyahe sa kalsada. Pero gaano man nakakaakit ang disenyo o ang presyo nito, hindi natin dapat tinatangkilik kung hindi ito pasado sa quality standards. Wala tayong assurance kung safe ito for our consumers. Yung quality nito, hindi rin tayo sigurado. Ang rider na si Ebenezer Ramos halimbawa, hindi sigurado sa kalidad ng helmet na ginagamit kaya kakaba-kaba sa kalsada. Alam ko naman po na medyo deado pa tayo sa ganitong helmet, but eventually sooner or later siguro by next week or next month makakabili na po ako ng mas magandang helmet. Usually yung mga branded ranging from 3K and up po. So medyo yung 3K tawag dito, mabibili mo na po yun ng pagkain . Pag dumaan sa DTI process yan, mag-i-issue tayo ng PS mark and ICC sticker. So ang reminder natin sa ating consumers, itong mga produkto, always look for the PS mark and ICC stickers. Ang mga vape naman na ito, may mga disenyong pwedeng ikatuwa ng mga kabataan. Ito yung mga may flavor descriptors, yung mga gumagamit ng cartoons and anime appealing to the minors. Kasi klaro naman po, under the vape law, which is already effective now, bawal yung mga vape products na targeted towards minors. Babala ng DTI, bukod sa multa, maaaring maipasara ang negosyo kung hindi susunod sa batas. There are instances na nakalagay po sa batas kagaya sa vape law, on third offense pwede na po namin i-cancela yung kanilang business registration at i-recommenda na yung kanila pong license to operate, business permit, ay ma-revoke po. Siniguro naman ang kagawaran ng proper disposal ng mga sinirang produkto. Yung mga bagay na pwede natin i-recycle. Pero sinisiguro natin na yung mga nakokolekta at nako-confiscate, hindi babalik sa merkado. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Happy Friday, chikahan ng mga kapuso! Twice the laughter, fun, and excitement ang aasahan ng viewers sa ilang programa ng GMA Network. Ang level up na viewing experience, it's chika sa atin ni Nelson Canlas. Dahil goal ng Kapuso Network ang gumawa ng mga programa na hindi lang makapagpasaya, kundi magturo rin ng bagong kaalaman. Hatid ng GMA ang level up ng entertainment ngayong 2024.
weekend viewing just got better sa mga programang The Bubay and Tekla Show, Pepito Manaloto at Bubble Gang. Ang Bubble habang tumatanda, gumaganda, gumagaling. Because we adapt sa oras. Hindi kami stubborn na yung grupo namin. We're not stubborn na magme-maintain lang kami sa comedy alam namin at gusto namin. Of course, we cater to the people. Alam namin yung audience. Lalo nung lumipat kami ng Sunday. Masasaksihan na this May ang adrenaline rush na hatid ng Running Man Philippines Season 2 na kinunan pa sa South Korea. Malulupit yung mga kasama nating guest ngayong season na to. May mga superstar, yun lang masasabi ko, may mga superstar, Korean superstars. Spoiler, konting teaser ng konti. Yung superstar na nakasama namin, marunong kumanta. Ay, grabe. Marunong sumayaw. Yes. Grabe. Kilalang kilala, sikat na sikat. Yes. Angat din ang kwentuhan sa Fast Talk with Boy Abunda. Mas magiging exciting pa ang paglalaro ng mga kapuso sa pag-alagwa ng most favorite game show ng bayan, ang Family Feud. Pupunta kami sa mga barangay. Magkakaroon kami ng booth at magpapasurvey kami doon. At kung tama ang mga sagot nila, siyempre may premyo sila. Magle-level up din ang kaalaman sa infotainment shows na I Believe at Amazing Earth. Kaya't ipunin na ang family and friends. Sabay-sabay manood dahil pagsama-sama, best time ever! Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. Happy 20th anniversary sa 24 oras. Naku, 2 dekada na pala kayong naghahatid ng pinakamainit na balita at isa na ako sa palaging nakatutok dyan. Congratulations Tita Mel, Miss Vicky, Emil at sa lahat po ng bumubuo ng 24 oras. Miss Mel, ako, Sir Emil, Miss Vicky, Kuya Kim, Martin, and of course, Iya, happy anniversary sa inyo sa 24 oras.